Yeah, siyempre unang-una, tayo ay nalulungkot sa nangyari sa kanya kay Mary Ann de Vera. Batang-bata, nagtrabaho, nakipagsapalaran sa ibang bansa upang makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit ito nga, nagkaroon ng di inaasang digmaan, no, sa Middle East, kaya nadamay po siya. Nakakalungkot po ang nangyari sa kanya. Unang-una ay inatasan natin ang ating head ng PESO or yung Provincial Employment Services Office na si Richelle Reguindin na makipag-ugnayan na sa LGU Basista. Una-una, para matunton ang pamilya ni Mary Ann de Vera, ganun din kung saang barangay po siya, upang ipaabot din naman natin ang impormasyon na ito sa mga concerned agencies katulad ng DMW at saka OWA. No? Siyempre, tinitignan din natin kung ano yung pwede nating itulong, no, sa pamilya. Pero maging yung asawa, wala pa rin dito eh. Yun Mhm. ang balita po natin. Yes, definitely, no. Pero siyempre, we have to observe the proper protocol. Merong mga ahensya na nangunguna po dyan. But sa ating local na pamahalaan sa provincial government, hingin po natin mula sa Sangguniang Panlalawigan ang isa pong resolusyon, no, recognizing her heroic act, no. Pambihira po yung ginawa niya, na hindi niya iniwan ng kanyang inaalagaan hanggang madala sa dapat, no, sa shelter, no, para safe sila sa mga bomba. Kaya lang yung nga tinamaan siya ng shrapnel. So pambihira po 'yun, pambihira. So kailangan parang alam po natin siya. Siyempre unang-una yung safety is priority. Unang-una, no. At pipilitin naman natin sa ating lalawigan na makapag-provide nung dapat, lalong-lalo sa trabaho, makipag-ugnayan din sa mga ahensya na maaaring tumulong sa mga mare-repatriate na mga kababayan po natin. Ang probinsya po ay lubusang nagluluksa sa pagpanaw ni Mary Ann de Vera. 32 years old, masipag na caregiver, tubong basista, na nasawi sa isang pag-atake sa Tel Aviv noong ika-28 ng Pebrero 2026. So, pambihira po yung ginawa niya, worthy of all our respect, honor, and praise, no, sa heroism niya. Bagamat ang trabaho niya po ay isang caregiver, pero wag nating mamalitin yung kanya pong trabaho dahil unang-una nakapag-uwi siya ng malaking kontribusyon sa kanyang pamilya at isa siya sa mga daang-daang libo, no, na mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa who are contributing to the national economy of our country. At yung kanyang ginawa pong sakripisyo talagang hero talaga siya eh. Yun ang masasabi ko. At isa pong Pangasinensing magiting. So kung ano man po ang maaring itulong ng lalawigan sa mga naulila po niya ay gagawin po natin. Rest assured that the province is here to support, no, yung mga naiwang kaanak. I cannot commit at this early dahil hindi po natin alam ang buong detalye. But ang makasisiguro po kayo, ang aming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan po sa DMW at sa OWA at ganoon din sa Israeli government through the Israeli Embassy in the Philippines. Bumisina na po, no, nitong early this year lang yung ambassador po ng Israel sa ating lalawigan. So yun po ang aming for now mai-assure, no, sa mga naiwang kaanak ni Mary Ann.